Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin yung posibleng poprotekta kay VP Sara. Ngayong hindi niya natatanggapin ang i-offer ni Bangag na security details from AFP. Sana nga lang talaga ang grupo na lang ni former AFP Captain Dado na lang talaga. At least yun makabayan yung grupo na yon. At ramdam na ramdam ko ang sinseridad nila nung sabihin nilang willing silang protektahan si VP Sara. Saka kung merong ipapalit na security detail kay VP Sara, mukhang delikado yon. Baka mamaya meron ng binigay na order sa mga yon na sila ang liligpit kay VP Sara, di ba? Kaya delikado po talaga yung mga idols. Kaya kung ang grupo ni Captain Dado ang poprotekta kay VP Sara, magiging tayong panatag na safe palagi si VP Sara, di ba? Tama. So ngayon naman mga idol, ramdam mo talaga na marami na ang galit sa Bangag administration na to. Kaya naman meron na pong gumawa nito mga idol. Watch this. Tingnan nyo guys ang nangyayari kay Bangag sa video na to. Ang sabi sa video, baka daw madala pa to sa ritual. Well, sana nga may ganyan. Malamang yung mga mangkukulam na bad trip kina Bangag pag planuhan na silang lahat dyan sa gobyerno, no? Or kaya umiiyak si Bangag dito kasi wala na siyang supply. Rupanya kau Ano yun? Nawala ang mata ni Lizard? bersembunyi di sini. Sekarang kau tidak mungkin lolos dari belakang. Ito siguro yung moment na wala na siyang maibigay na pang-akap o pangbili ng mga boto niya sa mga tao, no? Kaya siya umiiyak ng ganyan. Kamandaka. Kelihatan apa? Tears of joy si Barbers, ha? Tears of joy dahil pag si VP Sara na ang presidente, sila naman ang iimbestigahan, no? Sangat bernafsu sekali untuk menangkapku. Lo, nangyari dito. Nakaititata siya ng asukal kaya naging ganyan siya ka-hyper, ha? Sebelumnya aku ingin tahu siapa dendam. Lo, uy, nagalit yung dating terorista, oh. Di mana kau sebenarnya? Tidak pantas namaku untuk dikenal. Ano naman to, aarestuhin na siguro sila sa kamera ng moment na yan dahil sa pagnanakaw nila sa kaban ng bayan, no? Hanya oleh seekor lutung. Nangyari kay Kumag, nagiiyak na rin. Wala na siguro siyang nauuto sa kanyang church ng moment na yan, no? Or nakalanghap siya ng sobrang bahong utot. No! Iyak din si Dan Fernandez, oh. Yung nagmamagaling na congressman ng Tuwad Comedy. Aku lebih senang menjadi binatang yang bijaksana. Oh! Ito yung moment na may warrant of arrest na siya. Dahil syempre, convicted siya ng child abuse, di ba? Siguro ipapa-arresto na po siya ng moment na yan. Daripada menjadi manusia yang sombong seperti kau. Ito naman si Baklush. Malamang pinagbawalan na siyang mag-TikTok. Kaya nag-iiyak. Or ubos na yung kaalyado nilang teroristang NPA. Diam kau! Ito naman wala akong pakialam sa Kumag na yan. Baka tinakwil siya ng mga miyembro ng Gabriela sa moment na yan, kaya siya nag-iiyak, no? So kitang-kita guys na marami na po talagang galit sa Bangag administration dahil sa mga kasananang ito niya na Bangag at ni Romualda sa kamera. Unahin na po natin dyan ang pinakaunang naging kasalanan ni Bangag mga idol. At yun po ay walang iba kundi ang pag-abolish ng PACC or Presidential Anti-Corruption Commission na binuo ni PRRD para malabanan nila ang korupsyon sa gobyerno. Imagine kakaupo pa lang ni Bangag sa pagka-presidente, yan agad ang inabolish niya. O yan agad ang unang-una niyang ginawa mga idol. Di kitang-kita ang motibo, di ba? At yun ay walang iba kundi ang mag-give way sa corruption activity na isasagawa nila in the future at yan nga po ang ginagawa nila. Pangalawa, yung muling naghari ang mga kriminal at mga durugista. Dahil kung noong panahon ni PRRD sila ang nababalitaan natin napapaslang, ngayong panahon ni Bangag panay inosenteng tao at mga law-abiding citizen naman ang mga pinapaslang ng mga kriminal at durugista. Imagine that? Doon pa lang wala ng continuity, di ba? Pangatlo, syempre ang 20 pesos na per kilo na bigas na pinangarap ni Bangag na ginamit niya sa kanyang pangangampanya. Tapos nung nanalo na siya, hindi pala 20 pesos na per kilo ang gusto niyang mangyari. 20 pesos na per kilo pala na dagdag. Alang hiya na yan, no? Budol Israel.
Pang-apat, yung nag-upgrade na po ngayon ang mga durugista. Kasi kung dati, kung saan-saan lang ang mga drug den, ngayong panahon ni Bangag, putya, nasa Malacanang complex na rin. Imagine that. Lumalapit sa kanya, no? Gumagapang lang sila. Panglima, yung pinagtangkaan nilang amyendahan ang saligang batas para ma-extend ang kanilang mga termino sa kanilang mga posisyon. At para masaya, ginamit nila ang mga ayuda para papirmahin ang mga tao na magpa-participate na tinawag nilang People's Initiative. So dahil sa galawan nilang yan, nag-backlash po ito sa kanila nang binanatan sila ni PRRD sa kanyang mga prayer rally. At nireveal nga po ni PRRD ang kanilang mga motibo. At yun nga po ay para ma-extend ang kanilang mga termino sa kanilang mga pwesto. Pang-anim, ipasok na po natin dyan ang mga ninakaw ni Romualdez sa Kamara from NEP to GAA. Imagine billions of pesos ang ninanakaw nila taon-taon, no? Grabing garapalang pagnanakaw yun. So ito po pala ang dahilan kaya po inabolish agad ni Bangag yung PACC ni PRRD para mag-giveaway sa korupsyon ng Kamara ngayon. Ang galing, di ba? Budol is real, mga idol. Pang-pito, ipasok na po natin dyan ang bilyong-bilyong investment sa Maharlikan Wealth Fund na wala pa rin tayo nababalitaan hanggang ngayon. Kailan kaya nila planong i-initiate or i-implement ang mga plano nilang gawin sa Maharlikan Wealth Fund na yon, no? Pagputi na ang uwak. Pangwalo, ipasok na po natin dyan yung billion a day na invisible flood control project ng Bangag Administration. Parang wala naman no? Parang flood lang ang meron Wala namang control. Diba? Diba? Pang-siyam na kasamaan ng Bangag Administration ay alam nyo ba na sa panahon lang ni Bangag nangyari yung merong loan better na nanalo ng jackpot prize sa loto ng 20 beses sa isang buwan? Wow naman. Mukhang tiba-tiba silang lahat sa mga jackpot prize na yan. So isa lang po ang ibig sabihin nito, na kayang-kaya ng PCSO na manipulahin ang resulta ng loto. So ano ba talaga PCSO? Lotohan o lokohan? Linawin nyo diba? Pang-sampo mga idol, saan na napunta ang 89.9 billion na sobrang pondo ng PhilHealth? Ha? Sino-sino po ang nakinabang doon mga boss? Parang wala ng report, wala ng resibo no? Iba talaga pag kontrolado ang kongreso no? Shout out sa'yo, Romualdez. Pang-11, yung pagbenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng 25 tons of gold reserve ng ating bansa. Bakit news blackout ito? At bakit walang komento dito ang buong kongreso, no? Mapa upper or lower house man, no? Putya, tahimik lahat, no? Ba't kaya? Na-liquidate na ba sa lahat? Alang hiya na yan, no? At ang pang-12 ay ang pagiging niya pong di umanong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya nga no comment siya at hindi siya kumakasa sa mga drug test at hair follicle challenge na sinisigaw ng taong bayan sa kanya. 'Di ba? Siguro dahil ang pagiging drug user ng presidente ay isa pong impeachable offense. Kaya po pilit nila itong kino-cover up. Make sense, 'di ba mga idol? So yan po ang top 12 na kasalanan ng Bangag Administration. Kaya po Marcos resign na ang sinisigaw ngayon ng entire Filipino nation. At dahil napakatindi nga po ng backlash ng mga issue na to sa kanilang administrasyon, putya hanggang ngayon, kino-cover up pa rin po nila itong top 12 issue na to gamit ang mga diversion tactics circus issue nila ngayon. Gaya ng mga issue sa Pogo, kay Alice Guo, Pastor Kibuloy, EJK investigation kay PRRD at ang confidential funds ni VP Sara at ng OVP. So yan po ang rason kaya marami na pong tao ngayon ng galit na sa Bangag admin na to. At kabilang po sa mga rason ng galit ng taong bayan ang mga ganitong klaseng galawan mga idols. Zambales fisherman get 100 motorized boats to support livelihood daw. Pero may mga nakalagay na tingog party list ang mga bangka. Alam nyo guys, okay lang sanang gawin nyo yan. Ibalandra nyo ang mga pangalan nyo o pangalan ng partido nyo, fine. Kung pera nyo sana ang ginamit nyo dyan. Diba? Kaso hindi naman So bakit kailangan yung ibalandra ang pangalan ng tingog party list sa mga bangka na yan? Pera nyo ba ang ginamit nyo dyan? Ha? Mga walang delikadesa tong mga taong to no? Mga walang hiya
Kung makaasta, parang pera nila ang pinampagawa nila sa mga bangka na yan, no? Karapalan talaga ang galawan ng mga pulpolitikong katulad ni Romualdez, no? Walang iya ng mga tao ito. Gaya na lang po nitong inilagay ng BICAM ang mga pondo para sa AKAP na wala naman sa NEP or National Expenditure Program. Tama. Diba? So ang House of Representatives guys ay makakakuha ng 26 billion na pondo para pang vote buying nila. Tapos ang Senate ay magkakaroon naman ng 5 billion pesos. Taang tindi, diba? Na dapat DSWD ang gumagawa ng pag-distribute ng mga ayu-ayuda na yan. Tama. Diba nga sinisita nila ang OVP, bakit daw meron sila mga ganyang programa, diba? Na dapat DSWD daw ang gumagawa, diba? Tapos ngayon nagkaroon ng AKAP budget ang House at Senate. Para ano? Para sila ang mamigay ng mga ayuda na yan gamit ang AKAP? So napakatindi naman ng kahipokritohan yung lahat. Diba? Inang yan. So inalis nyo yung sa OVP dahil redundant na daw sa ginagawa ng DSWD. Pero pag sa House at sa Senate, okay lang? Gag lang, di ba? So ayon kay Karen Davila, nawalan daw po ang DepEd ng 12 billion pesos. Ang CHED nawalan din daw po ng 30 billion pesos. Yung free college support nawalan daw po ng 3 billion. Samantalang ang DSWD ay nawalan naman daw po ng 96 billion. Klaseng gobyerno meron tayo ngayon, no? Grabe na talaga to. So additional na naman po ang kasalanang ito ng bangag administration, mga idol. Tama. Kaya naman may paalala po ako sa ating mga kababayan na nakakatanggap ng mga ayuda from AIX, AKAP, TUPAD, or any kind of ayuda na binibigay ng mga representante ng inyong mga probinsya. Let me remind everyone na pera din po nating lahat yan. Tama. Binibigay lang po nila yan sa inyo para magkaroon kayo ng utang na loob sa kanila. Para sila po ang iboto ninyo sa paparating na halalan. Okay? So sa madaling salita, parang vote buying na po ang ginagawa nila sa panahon na to. You know why? Kasi po lahat ng mga programang nabanggit ko po na nagbibigay ng ayuda sa mga tao ngayon ay nabuo po para solusyonan ang financial crisis nating lahat noong panahon ng pandemic. So bakit nag-e-exist pa rin ang mga programa na yan ngayong wala naman ng pandemic? 'Di ba? So ang motibo ay kitang-kita na gusto lamang nila magpasikat at umeksena. So meaning to say, these ayuda are just a band-aid solution dahil ang tamang solusyon ay mabigyan dapat ng kabuhayan o trabaho ang bawat tao. Ibaba ang presyo ng mga bilihin at puksain ang kahirapan sa pamamagitan ng pagpigil sa korupsyon ang tamang solusyon. Tama. Hindi ang mga ayu-ayuda na yan. Kaya naman mga idol, huwag po tayo magpapadala sa mga ayuda aka vote buying nila. Dahil lahat naman ng mga perang binibigay nila ay hindi naman sa kanila. So wala kayo dapat maging utang na loob sa mga ayuda na yan. Dahil uulitin ko, pera din po nating lahat yan. Tama. Okay? So sa darating na eleksyon mga kapatids, tanggapin nyo po ang mga perang binibigay nila sa inyo para bilhin ang mga boto ninyo. Fine, tanggapin nyo yan. Lamang tiyan din yan. Tapos, iboto nyo pa rin ang kandidatong gusto nyo. Bakit? Malalaman pa ba nila kung sino ang binoto nyo? Tama. So pag nagawa po nating lahat ito, ibig sabihin lamang po nun, hindi na bo ang mga Pilipino. Ito po ay isang paalala mula kay Mr. Rio. Ngayon naman mga idol, sabi po sa post ni Sir Jay Sonza, House Speaker Romualdez called General Romeo Browner Jr. and gave him the good news about additional allowances. But Ka Martin did not tell the Chief of Staff that Congress removed 18 billion intended for AFP modernization program. Imagine that, no? Ang pagkakalam ko pa nga, hindi lang 18 billion ang inalis ng House sa budget ng AFP modernization program eh. Ang pagkakaalam ko 25 billion eh. Kasi 50 billion lang po ang nilaan nila sa AFP modernization eh. 'Di ba? Na ang required sa AFP Modernization Act ay 75 billion pesos dapat. 'Di ba guys? So General Browner, nako, alam ko po may utak kayo. Kaya sana po wag kang papauto dyan sa bida-bida niyong amo na si Romualdez. Binubulag lang kayo ng mga additional na pautot niyan sa mga allowances nyo. Parang suhol na ang ginagawa sa AFP
wag lang silang mag-aklas laban sa bangag administration, Nakakaawang gobyerno to. Dahil sa pera nila, kaya lang nagiging loyal ang mga sundalo sa kanila. So dahil lang ginawang 350 ang daily allowance ng mga sundalo, nagiging na silang toy soldier ng bangag administration na to. So gaya nga po ng paulit-ulit ko pong sinasabi sa kada vlogs ko, I'm not just a vlogger mga idol. Kasi po ako po ang vlogger na gusto pong solusyonan ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa. At magagawa lamang po natin ito kung tayo po ay magkakaisa. Kaya naman po inaanyayahan ko po ang lahat na sumali po sa FB group na Pulso ng Masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Pilipino na sumali sa group na to para po makasali sa mga survey na iko-conduct ko po sa Facebook group na to. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po na walang makapasok na dummy account or troll account sa group na to. So pag nakita ko po na dami account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. Ang mga troll or dummy accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter po ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa. Na ang sinusurvey lamang ay 1,500 na katao. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lamang ang nasi-survey nila? Alam nyo ba na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasi-survey nila? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon. So ang 1% niya ay 650,000 na katao. Tapos ang 1% nun ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 lamang o kahit maka 2,500 pa silang nasa survey? Kaya nga I don't believe in survey kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara or kahit na sino pang mga sinusuportahan natin. So hanggat hindi sila nakaka-survey ng at least 50% na katao sa total voters population natin, dapat po lagi nating isipin na hindi po legit ang mga ganyang klaseng survey. So dito po sa group ng Pulso ng Masang Pilipino, magagawa po natin ito slowly but surely. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng Masang Pilipino. So welcome po lahat na mag-join dito. Basta legit ang FB account mo, mapa pro Duterte, anti-Duterte, Dilawan, Pinklawan, or Marcos loyalist, or kahit mga undecided pa kung sino ang susuportahan nila, welcome po sa group na to. Okay ba? So wala po tayong ibang gagawin sa FB group na to kundi bumoto sa mga i-conduct po nating survey. Okay ba mga idol? Mula noon hanggang ngayon, minamind condition po tayo ng mga nagbabayad sa mga survey agency na yan for their own personal agenda and to make them popular sa mata ng masa. Enough is enough. Somebody had to step up para makounter natin ang mind conditioning na ito ng mga pulpolitiko sa ating bayan. So guys, para marami po ang mag-join, pakishare na lang po natin ang group na to para po mas marami po ang maka-join sa mga i-conduct nating survey sa group na ito. Okay ba mga idol? So ano pang hinihintay nyo? Join na! So guys, once na ma-approve ko na po kayo at nakapasok na po kayo sa Pulso ng Masang Pilipino group, i-click nyo lang po itong dalawang nakapin sa group natin. So click the first one at sumali po sa approval rating survey natin. And then click back para po bumalik ulit kayo sa home ng group natin. And then click the second one at sumali po sa trust rating survey natin para po malampasan natin ang 1,200 hanggang 1,500 na respondents ng mga scam survey agency na pinagkukunan ng information ng mainstream media. Okay ba mga idol? So guys, alam nyo ba na legal na po ang vote buying sa paparating na campaign period this coming election 2025? Nako, mukhang additional sin na naman to ng bangag administration no? Sigurado yan. Samantala, aprobado na ng Commission on Elections o COMELEC ang pamamahagi ng ayuda habang nasa kasagsagan ng halalan. Nako, mukhang ito na po ang new normal ngayong panahon ng election mga idols. Imagine inalaw na po ng COMELEC ang pagbibigay ng ayuda during campaign period. E di alam na this, di ba? Vote buying is real mga idols. So ano to? Legal na ang vote buying sa ating bansa mga idol? Magbabalita si Boy Gonzales.
Inanunsyo ni COMELEC Chairman na George Erwin Garcia na inaprubahan na nila ang mga programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at Department of Labor and Employment o DOLE. Kabilang sa mga ito ang tulong pangkabuhayan sa mga disadvantaged workers o TUPAD at assistance to individual in crisis situation. Ayon kay Garcia, So TUPAD and AIX mga idols, legal na kahit sa panahon ng campaign period, no? So sa madaling salita, legal na ring mamigay yung mga kongresistang tumatakbo at mga senador na magbigay ng akap para sa mga botante. 'Di ba? So meaning to say pala mga idol, sinisecure na po ng mga congressman at mga senador ang budget nila sa pangangampanya ngayong paparating na ang halalan. Ay grabe naman to mga to. No? Para-paraan lang no? So guys yung paalala ko po palagi sa kada video ko pag may nagbigay ng pera sa inyo para bilhin ang mga boto nyo, tanggapin nyo lang palagi, okay? Dahil pera naman po talaga natin yung mga yan. Di naman sa kanila yan Tama. So tanggapin nyo ang pera na pinambibili nila ng boto nyo, tapos iboto nyo pa rin kung sino ang gusto nyong iboto. Iboto nyo ang tingin nyo nararapat umupo sa pwesto. Hindi yung purki binayaran kayo ng ayuda sa AKAP, TUPAD, or AIX, sila na ang iboboto nyo? No. Sinyalis yun ng pagiging botante, mga idols. So this coming election, wag maging botante. Okay ba? siya ilalabas nila sa mga susunod na araw ang guidelines sa tamang pamamahagi ng mga ayuda ng pamahalaan. Grabe yung cover up nila sa vote buying, no? Ayuda. May mga nag-apply na sa amin para sa pagbibigay ng ayuda at ang COMELEC po, katandaan niyo lahat ay hindi magiging hadlang para sa pagtulong sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga mahihirap nating kababayan. Kaya nga, Ay sus! Siguro kung hindi nito kaalyado ang presidente, hahadlang tong si Garcia, no? Malamang ang sabihin ng mga yan, unconstitution yan, vote buying yan. Pero dahil nagkita na sila noon ni Bangag, ay malamang kabilang to sa mga agenda ng pagkikita nila noon. No? Style nyo bulok. ang ating lang pong pakiusap sa mga ahensya na hihingi ng ayuda, sana naman po ayusin po ninyo yung paghingi ng eksensyon sa amin. Oo nga naman, para din na sila mag-iisip pa kung anong mga ibig ninyong sabihin, di ba? Tulungan nyo po ang mga taga-COMELEC dahil tinatamad po silang mag-isip. Kaya be specific at all time. Okay ba? Nakakaya naman sa COMELEC, no? Kailangan specify mabuti, ayusin ang particulars para naman malaman namin kung yan ay gagamitin sa pamumulitika o talagang tunay na yan ay gagamitin sa pagtulong sa mga kababayan natin. Alam mo boss, the fact na inalaw nyo ang pamimigay ng ayuda during campaign period, sigurado po na pamumulitika po yan automatically. No doubt about it, di ba? Kasi inalaw nyo Tama. Alam nyo naman na pag namigay sila ng ayuda during campaign period or election, di vote buying yun automatically, di ba? Di binigyan nyo lang sila ng excuse para makapag-vote buying sila. Di ba? Sus ko po naman, style nyo bulok. Nais matiyak ng COMELEC na hindi magagamit ng mga kandidato ang ganitong uri ng programa ng pamahalaan sa panahon ng eleksyon. Inalaw nyo ang pamamahagi ng mga ayuda tapos sasabihin nyo yan? Diyos ko Lord naman kahipokritohin yan, di ba? Wag ganun boss, dahil hypocrisy po ang ganyang klaseng statement. So guys, matadagdag na naman po ito sa mga kasalanan ng Bangag administration na ito. Yung inalaw nila ang pamimigay ng ayuda aka vote buying sa kasagsagan ng eleksyon. Grabe no? So another bad accomplishment na naman to ni Bangag o ng Bangag administration. So congratulations sa mga bayarang trolls and vloggers ni Bangag. May bad accomplishment na naman kayong i-cover up. For more videos, i-follow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans.